Matapos ang ilang araw na paglalakbay ng mga pangkat nila Taekyang, sila ay mainit na sinalubong ng mga tao sa kanilang matagumpay at ligtas na pagbabalik. Samantala ang dalawang magkapatid na sina Taekyang at Mukyang ay napabuka na lamang ng mga bibig matapos nilang makita ang paparating na si Waikyang. Kung saan masaya at nagagalak niyang sinalubong ang mga nakababata niyang kapatid. Dahil sa kanyang matinding pananabik, silang dalawa ay mahigpit na ginapos ni Waikyang ng oras na yon. Nang sila ay pumasok sa isang silid, iniharap ni Taekyang ang isang bagay sa kanyang mga kapatid at kay Waipang. Kung saan ang mga ito ay nagulat sa kanilang nasaksihan, wikang tanong ni Waikyang kung ito ba ang sinasabi nilang power burst pill. Sumagot naman si Taekyang na ito ay tinatawag na power burst pill na kanyang narinig mismo sa mga bibig ni Pungyang. Sinabi naman ni Taekyang sa kanyang isip na kung hindi lang sana dahil sa mga side effects nito, malamang ay itinago na niya ito upang gamitin para sa kanyang sarili. Kaya siya ay labis na nasasayangan dito. Wikang tanong naman ni Mukyang sa kay Taekyang kung kailan pa nabanggit nito ni Pungyang sa kanya. Sumagot naman si Taekyang na ito ay matapos niyang mawala ng malay sa kalagitnaan ng kanilang laban. Kinumpirma namang tanong ni Waikyang ang epekto ng power burst pill mula kay Taekyang na kung ito ay malulunok, siya ay magiging malakas at makakayanan rin gumamit ng isang enhanced protection chi sa kanyang katawan. Sa puntong yon, napahiya naman ng kaunti si Mukyang dahil sa mga sinambit ni Taekyang. Samantala si Waikyang ay kinuha ang power burst pill at tinanong si Waipang kung ano naman ang kanyang saloobin sa ganitong bagay. Dagdag niyang tanong kung gawa ba ang bagay na ito sa pangkat ng mga demonyo. Sumagot naman si Waipang sa kanya na ito ay kanyang hindi pa masasagot. Wika pa niya na mayroon noon tinatawag na explosive blood pill na ginagamit ng mga masamang alagad noong digmaan sa pagitan ng mga makatarungan at masasamang pangkat. Subalit ngayon niya lang din narinig ang tungkol sa power burst pill na ito. Habang ito ay kanyang sinusuri, nagsalita si Waipang na mukhang hindi ito masamang tingnan, sapagkat hindi siya nakakaramdam ng anumang malademonyong chi sa paligid nito. Bigla naman nagsalita si Taekyang na marahil hindi ang masasamang pangkat ang gumawa nito. Napaisip naman si Waikyang sa sinabi ng kanyang kapatid, kung saan tinanong ni Waipang ang bida na kung bakit niya namang naisip na sabihin ang ganoong bagay. Dito nagpahayag ang bida ng una sa lahat, hindi nila kailangang dumating sa ganoong conclusion. Dahil kahit noong nakaraang digmaan, sa panlabas, lahat ay nangyari dahil sa sekta ng Mount Heng Sword, subalit lumabas na ang tunay nilang kaaway ay ang pangunahing leader. Kaya sa kanyang tingin, nararapat lang na isaalang-alang ang posibilidad ng pakikialam ng isang hindi kilala o ikatlong puwersa. Nadulas naman na binanggit ni Waipang ang The Dark Heavens, kung saan nagpagalit ito kay Waikyang at siya ay kanyang pinagsabihan. Kaagad namang humingi ng tawad si Waipang sa kanya, samantala sina Mukyang at Taekyang ay nagtataka namang napaisip sa mga nabanggit ni Waipang. At sa hindi inaasahan ni Taekyang, bigla na lamang nag-alerto ang sistema sa kanyang harapan. Kung saan ipinahayag ng sistema na siya ay nabigyan ng sulyap sa pag-iral ng Dark Heaven. At ang paglalarawan ng power burst pill ay na-modify na. Nang tiningnan niya ulit ang description ng sistema sa gumawa ng power burst pill, bigla na lamang ito pinalitan at ipinahayag na ang bagay na yun ay ginawa ng Dark Heaven. Napaisip naman ang bida na kung ipagbatay ito sa konteksto, tiyak siya na isang uri ito ng mga organisasyon. Napahanga naman siya sa pakiramdam na taglay ng sistema. Habang tinitingnan ni Taekyang ang dalawa, napaisip ito na tila may alam sila tungkol sa Dark Heaven. Kaya nagsambit ito sa kanyang sarili kung dapat niya bang usisain ang mga ito. Nagtanong naman si Mukyang sa kanila kung ano ang Dark Heaven. Nagpaliwanag naman si Waikyang sa kanya na hindi pa ito ang oras upang malaman nila ang bagay na ito. At ito ay kanyang sasabihin ng personal sa kanila kung naging mas malinaw na ito. Napaisip naman ang dalawang magkapatid kung ibig bang sabihin ni Waikyang na ito ay isang lihim na kailangan nilang itago sa kanila. Habang nag-iisip ng labis si Taekyang, siya ay napawika sa kanyang sarili na ang Dark Heaven at Power Burst Pill ay isa sa mga sekreto na tanging si Waikyang at Waipang lang ang nakakaalam. Dahil dito, naliwanagan si Taekyang ng sandaling yon. Wika pa niya na siya ay magpapatuloy sa kanyang buhay na hindi na kailangang mag-alala tungkol dito. Kaagad naman nagsabi si Waikyang na huwag na muna nilang pag-usapan ang mga ganoong bagay, sapagkat kay tagal rin bago sila nagsama-sama muli. Kaya siya ay nagwika na sila ay magsaya muna at mag-inuman.
Kasabay nito, pumasok ang mga taga-silbi sa kanilang silid, kung saan mayroong mga bitbit na handaan ang mga ito. Sa gabing yon, nagdiwang ang magkakapatid at sina Wei Pang sa loob ng silid ni Wei Qiang. 3 araw ang lumipas, ang mga tao ng lalawigan ng Shanxi ay inaabangan ang paparating na parade ni Te Qiang. Samantala sa likuran ng mga nakatayong tao, may isang matanda na nakapansin sa pagbabantay ng lahat. Kaya siya ay napaisip kung ano kaya ang nangyayari dito, wika pa niya sa kanyang isip kung ang dumating ba ang kanilang majesty. Nang siya ay lumapit at umusisa sa paligid, napagtanto niya na ang mga ito ay ang pamilya Jin ng Taiyuan. Kung saan ang bida ay humugat ng kanyang espada at itinaas ito sa ere. Nagsisigawan naman ang lahat ng mga tao, habang siya ay pinupuri ng mga ito bilang sleeping dragon ng Shanxi. Habang ang matanda ay napahinto ng oras na yon, dito ay kanyang sinabi na ang gulo ng mga tao para lamang sa isang katulad niyang tinatawag na sleeping dragon ng Shanxi. Kaya siya ay umalis kaagad sa mga nagkakagulong tao. Nang oras na yon, ang kasikatan ni Te Qiang ay patuloy na lumago dahil sa mga pagpupuri na ibinibigay sa kanya ng mga tao. Nang mapansin ni Mu Jin na ganito kagrabe ang reaksyon na ginagawa ni Te Qiang, siya ay kanyang tinanong kung labis ba niyang nagustuhan ang mga ito. Sumagot naman si Te Qiang sa kanya na hindi niya ito gusto. Ngunit napagpasyahan niyang gawin ito, dahil nagbibigay ito ng labis na pagkasaya sa mga tao. Mayroon pa sanang sasabihin si Mu Jin sa kanya, ngunit nang makita niya ang nakakatakot na pagmumukha ni Te Qiang nagpasya siyang manahimik na lang. Ilang sandali, nagpahayag ang sistema na ang kanyang fame points ay labis na tumaas. Nagpahayag rin ang sistema na habang tumataas ang katanyagan, ang kanyang titulong Sleeping Dragon ng Shanxi ay mas magiging makapangyarihan. Kaya nang mapansin ito ng bida, kaagad niyang tinawag ang sistema upang buksan ang kanyang character profile. Nang ito ay lumabas, napansin ni Te Qiang ang labis na pagdaragdag sa kanyang puntos. Kaya siya ay napaisip na kung tataas rin ng lalo ang kanyang fame points ay sasabay rin ito sa pagtaas ng kanyang title effects. Namanghari ng bida dahil ngayon siya ay umabot na sa level 61, kung saan ang kanyang istatistika sa labanan ay umabot na sa 200 puntos kasama na rin dito ang 45 taon ng kanyang chi. Nang unting-unti lumabo ang sistema sa kanyang harapan, bigla na lamang siya nagulat sa isang matabang tao na bumungad sa kanyang harapan. Bumati naman ang lalaki kay Te Qiang na ito ay isang napakalaking karangalan na makita niya ang sleeping dragon ng Shanxi. Nagtaka na tinanong naman ni Te Qiang kung sino siya. Subalit kaagad na bamulong si Mu Jin sa kanya na ito ay ang kanilang mayor. Kaagad naman nakuha ni Te Qiang ang pagkakakilanlan ng lalaki dahil sa tulong na rin ni Mu Jin. Pagkatapos, tinawag ng mayor ang kanilang pansin sa pamamagitan ng pag-ubo nito. Dito ay humingi si Te Qiang ng paumanhin sa kanya. Sinabi rin niya sa mayor na nabagok nito ang kanyang ulo kamakailan, kaya siya ay nagkakaroon ng paghina sa kanyang memorya. Nagsalita naman ang mayor sa kanya na ito ay ayos lang. Wika pa niya na siya ay sigurado na nagtatrabaho ng mabuti si Te Qiang upang harapin ang mga masasamang tao na yon. Narinig din niya na nakapatay sila ng higit sa 500 na masamang tropa, kaya tinanong nito ang bida kung totoo ba ang kanyang narinig dito. Sinubukan namang sabihin ni Te Qiang na ito ay tsismis lamang na umabot sa 500 katao ang kanilang napatay. Subalit humanga pa ng lalo ang mayor dahil sinambit nito na siguro umabot pa sa mahigit 500 na kaaway ang napatay nilang magkapatid. Kaya lalo pa itong bumilib sa bida at nagsabi na paano ang isang katulad niyang tao ay ganito kalakas. Nag-alerto ulit ang sistema na ang mga tao ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. Dahil dito siya ay makakatanggap ng pagtaas sa kanyang katanyagan ng 40 puntos. Napahanga naman ang mayor sa kanyang narinig. Subalit napagtanto ni Te Qiang na patuloy na lumalago ang kanyang fame points kung sila ay lalo pang humanga. Kaya nagdesisyon ito na dagdagan pa ng mas mataas na bilang ang kanilang pinatay, upang sila ay bumilib pa ng lalo. Nagsalita naman si Mu Jin sa kanyang isip na kung siya ay patuloy sa pagsisinungaling, malamang ay pagsisihan niya ito sa huli. Kasabay nito, nag-alerto ulit ang sistema upang siya ay bigyan ng panibagong puntos. Pagkatapos, nagtanong ang mayor sa kanya kung pwede ba niya makita ang kanilang family head na si Jin Wei Qiang. Sa puntong yon, sabay na lumingon ang dalawa sa kanilang karwahe kung saan nag-aalinlangan silang dalawa. Dito ay nanghihingi ng pasensya si Te Qiang sa kanya, sapagkat hindi niya pwede makausap ang kanyang kapatid.
Dahil ito ay nasa kalagitnaan ng kanyang chi meditation. Sapagkat ito ay napakadelikado na sila ay kanyang disturbohin. Samantala, ang mga ito ay nandoon sa loob ng karwahe at nakatulog dahil sa sobrang lasing at pagkatalo nila sa inuman kay Taekyang. Kaya sa puntong yon, mayroong kinuha ang mayor sa kanyang damit at nagwika na ang bagay na ito ay para talaga sa kanya. Dito ay kanyang iniabot ang isang pulang liham, kasabay nito nagtanong si Taekyang kung ano ang bagay na ito. Nagsalita ang lalaki na ito ay isang imbitasyon mula sa Panginoon o kilala bilang gobernador. Wika pa niya na labis na humanga ang Panginoon nang marinig ang kanyang mga kamakailang tagumpay, kaya nais niyang makipagkita sa kanya. Ilang sandali, tumunog ang sistema na mayroong isang misyon ang nilikha. Napaisip naman ang bida habang tinitingnan nito ang isang liham, wika pa niya na paano ang isang Panginoon ay gusto siyang makita ng personal. Ipinakita naman ng sistema ang laman ng kanyang quest sa pag-imbita sa kanya ng Panginoon ng Shanxi. Kung saan sinambit dito na ang atensyon ay tiyak na susunod sa mga may mataas na reputasyon. Dahil pagkatapos marinig ang mga bulong-bulungan tungkol sa Sleeping Dragon ng Shanxi, siya ay inanyayahan ng Panginoon ng Shanxi Province at ang kanyang pamilya sa isang tanghalian bukas. Mayroon itong gantimpala na nakasalalay sa antas ng pagmamahal ng Panginoon. Subalit ang hindi pagsunod dito ay magdudulot ng labis na pagkabigo sa Panginoon. Pagkatapos, naglabas ang sistema ng isang confirmation kung tinatanggap ba niya ang quest na ito. Napaisip na nagtataka naman si Taekyang na mukhang kakaiba ang isang bagay na ito. Ngunit sa hindi niya inaasahan bigla nagbigay ng panibagong alerto ang sistema na kung tatanggihan nito ang kanyang misyon, maaaring magalit ang Panginoon. Kaya napamura na lamang ang bida kung ano namang klaseng bagay ito. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa isang bahay pahingahan, kung saan mabilis na inubos ni Waikyang ang mainit na sabaw. Nang siya ay matapos sa paghigop nito, siya ay nagsalita na gumaan na ngayon ang kanyang pakiramdam. Nagsalita naman si Waipang sa kanyang master na magkaroon naman siya ng kaunting dignidad sa kanyang sarili. Sumagot naman si Waikyang sa kanya na ito ay mas mabuti na lamang kaysa sa isa dyan na nagsuka sa inuman. Nagpahayag naman si Taekyang na ang mayor ay lumapit sa kanila habang sila ay naglalakbay sa Shanxi. Kung saan sinambit nito na sila ay inimbitahan ng Panginoon ng Shanxi na sila ay dumalo sa isang tanghalian. Hindi niya man alam kung bakit, ngunit isa lang ang dahilan at iyon ay interesado siya sa kanya. Balak sana tanggihan nito ni Taekyang, ngunit may isang walang isip na tao na agad tumanggap sa kanilang alok. Kaagad namang tinuro ni Waikyang ang kumakain na si Mujin kung siya ba ang tumanggap ng alok ng mayor. Nagpasalamat naman si Mujin kay Waikyang sa pag-alala sa kanyang pangalan. Kasabay nito, nagpahayag naman si Waikyang sa kanya na siya dapat ang magbigay ng pasasalamat sa kanya. Sapagkat ang kanilang ikatlong batang master ay wala pa masyadong alam sa mga ganoong bagay, kaya wika niya na panatilihin nito ang pagtulong sa kanyang batang amo. Wika pa niya kay Mujin na nagawa niya ang isang mahusay na trabaho sa pagtanggap sa imbitasyon ng gobernador ng Shanxi. Nagsalita naman si Taekyang na ayon sa kanyang mga obserbasyon, ang mga government official ay walang kinalaman sa Miriam. Dito ay ipinahayag ni Waikyang na ang gobyerno at Miriam ay nasa isang hindi mapapawalang bisa na relasyon sa loob ng mahabang panahon. Ang emperador ang namumuno sa mundo, at ang mga sumusunod sa kanyang mga utos ay ang mga Panginoon na namamahala sa mga lalawigan, kaya't natural lamang na ang mga tao ng Miriam ay dapat ding sumunod sa mga utos ng mga Panginoon. Gayunpaman, para sa mga isyu sa seguridad na hindi maayos ng tanggapan ng gobyerno, ang samahan ng Miriam ang siyang mga ngalaga sa mga ito, at dahil minsan kailangan nilang ipadala ang kanilang mga martial artists sa tanggapan ng gobyerno, nagiging katuwang sila sa isa't isa at kinikilala ang teritoryo ng bawat isa. Kaya naman ipinahayag ni Waikyang na walang maibibigay na magandang dulot ang mang insulto sa isang Panginoon ng lalawigan. Dahil matapos ang lahat, ang mundong Miriam na kanilang kinabibilangan ay isang bahagi lamang ng mundong pinamumunuan ng emperador. Wika ni Taekyang na naiintindihan na niya kung bakit nanatiling tahimik ang mga nasa tanggapan ng gobyerno noong huli nilang digmaan, dahil ito ay digmaan sa pagitan ng mga martial artist ng Miriam. Subalit, itinanong ni Taekyang sa kanyang nakatatandang kapatid kung bakit nila pinapabayaan ang pagdurusa ng mga tao na dulot ng mga demonyong pangkat. Habang nag-iisip si Waikyang sa kanyang maisagot kay Taekyang, bigla na lamang nagsalita si Mukyang na ito'y dahil sa pagiging walang silbi ng Panginoon ng lalawigan.
Subalit, pinalitan ni Mukyang ang kanyang naging pahayag na mas mabuti siguro na sabihin nila na ang emperador ang mas walang silbi. Sa oras na yon, nagulat naman silang lahat sa pagsasabi ng ganoong bagay ni Mukyang. Tinawag naman ni Wai Pang ang pansin ng ikalawang batang master, kung saan sinambit nito sa kanya na hindi niya dapat isama sa ganitong pahayag ang kanyang mga ninuno. At mangyaring umiwas sa pagsasalita ng anumang bagay na magdudulot ng problema. Sumagot naman si Mukyang na sila lamang ang mga nandito. At bukod dito, hindi naman siya nagsasabi ng anumang mali. Dito ay nagtanong si Taekyang kung ano ang kanyang ibig sabihin na sila ay mga walang silbi. Sinagot naman siya ni Mukyang na kung siya ba ay nahihirapang umunawa sa kanyang mga sinambit, sapagkat napaka-basic naman intindihin ang lahat ng kanyang mga sinabi. Dahil dito, nagalit si Taekyang at sinabihan ang kanyang kapatid na siya ay isusumbong sa tanggapan ng gobyerno na siya ay nagmura sa emperador. Sinagot naman siya ni Mukyang na kung hindi ba niya alam na ang parusa para sa pagtataksil ay ipinapataw sa hindi bababa sa 3 henerasyon. Kaya isa rin siya sa mga mapapatawan doon dahil magkapatid sila. Kaya tumahimik na lamang ang bida ng ito ay kanyang marinig. Tinanong rin niya si Taekyang kung kilala ba niya ang kasalukuyang Panginoon ng lalawigan nila ngayon, dahil kung hindi ay mas mabuting manahimik na lamang siya. Ipinahayag ni Mukyang na ang kasalukuyang Panginoon o gobernador nila ay ang bunsong kapatid ng emperador. Kung saan siya ay mula sa imperial na lahi, kaya siya ay naiiba sa ibang mga Panginoon ng ibang lalawigan. Dahil siya ay isang tao na kayang pilitin kang tanggapin ang kanyang imbitasyon para lamang iligtas ang kanyang dignidad. Nagulat naman si Taekyang sa kanyang mga binanggit. Dito ay kanyang sinabi na siya na siguro ang pinanganak na maswerte at sobrang yaman sa mundo. Pero siya ay nagtataka kung bakit tila walang kakayahan na mamuno ang Panginoon ng lalawigan, sapagkat mas marami siyang matatanggap na suporta mula sa kanyang nakatatandang kapatid na emperador. Kaya napaisip ang bida na baka hindi maganda ang kanilang relasyon na magkapatid. Sinambit naman ni Mukyang na hindi niya pa ito tiyak, pero narinig niyang hindi maganda ang kanilang relasyon. At may mga bulong-bulungan na ang kasalukuyang emperador ay umakyat sa trono matapos ipapatay ang kanyang nakatatandang kapatid, kung saan ito sana ang tagapagmana ng korona. Dito ay ipinahayag ng bida na maaari ito ang naging dahilan kaya naging iresponsable ang Panginoon ng lalawigan, dahil hindi siya nakakatanggap ng suporta mula sa emperador. Wika pa ni Taekyang na baka mahilig rin ito sa alak at mga babae, kaya siya ay tinatrato ng ganito. Kasabay nito, napatakip na lang ng kanyang tenga si Mujin, samantala si Mukyang ay napaisip sa mga ipinahayag ni Taekyang. Kung saan sinabi ni Mukyang na masyado pang maaga para sa kanya na gawin ang ganoong klaseng buhay. Sapagkat ang tinutukoy na Panginoon ng lalawigan ni Mukyang ay nasa 10 taong gulang pa lamang. Dahil dito, nagulat si Taekyang sa kanyang narinig. Nagpahayag ang bida na paano ang isang 10 taong gulang na bata ay maging isang Panginoon na ngayon sa lalawigan ng Shanxi. Kaya nagwika si Taekyang sa kanyang isip na marahil ito ang dahilan kung bakit nasabi ng sistema sa kanya na ito ay madaling magalit, dahil siya ay mayroong isip bata. Iniisip naman ng bida ang rason kung bakit siya pinapatawag ng Panginoon. Kung ito ba ay dahil sa public order o sa hindi maipaliwanag na bagay. Subalit ang tangi niyang iniisip ay hindi siya makakabalik sa Shanxi ng buo kung magpapatuloy ito. Sinabihan naman ni Taekyang ang kanyang kapatid na hindi niya inaasahan na ang isang tulad niyang adik sa martial arts ay mayroon rin palang malawak na kaalaman sa buong sitwasyon. Kaya sinambit nito kay Mukyang na siya ay kanyang sinurpresa. Sumagot naman si Mukyang na dahil siya ay nakapunta na doon mismo. Nang marinig ito ni Taekyang siya ay nabigla sa naging sagot sa kanya ni Mukyang. Ipinaliwanag naman sa kanya ni Mukyang na upang maging tiyak ang kanyang pahayag, siya ay ipinatawag doon, 3 taon na ang nakalipas, kung saan masasabi niya na isa iyon sa pinakamasamang insidente sa kanyang buhay. Lumipat naman ang eksena sa kabisera ng Shanxi sa probinsya ng Taiyuan. Kung saan nagpunta sila Mujin at Taekyang doon, naalala naman ng bida ang naging pahayag sa kanya ni Wai Kyang na kung sakaling mayroong mangyari, sila na lang ang mauna sa kabisera upang hindi sila mahuli sa tanghalian. Napasabi naman ng bida na mukhang maraming tao sa lugar na ito. Kaya tinanong nito si Mujin kung dito ba ang kanyang tahanan dati. Sumagot naman si Mujin ng oo, at halos 5 taon na ang lumipas noong huli niyang punta rito. Wika pa niya na marami na ang pinagbago sa lugar na ito. Nagtanong naman si Taekyang sa kanya kung bakit hindi na siya pumupunta dito.
Sumagot si Mujin na siya ay natuto ng martial arts nang medyo may pagkahuli na, at wala na siyang masyadong magagawa para makabawi sa iba kundi ang magtrabaho ng 10 o 20 beses na mas mabuti kaysa sa kanila, kaya ito ang rason kung bakit hindi siya muna nagpunta dito. Wika pa niya na hindi niya inaasahan na siya ay makabalik dito ng ganito. Nang bigla, mayroong tinuro si Mujin kung saan nakikilala pa niya ang isang babae na dati nagtitinda doon. Tinanong niya si Taekyang kung gusto rin ba niya ng mga matatamis na candy. Sumagot naman ang bida na hindi pa siya nakakatikim ng ganoon dati. Sinabi ni Mujin noong siya ay bata pa, mahilig siya kumain ng ganitong candy. Naaalala pa niya dati na ang mga bata ay nakayuko sa harap ng kanyang tindahan at sinisip-sip ang kanilang mga daliri hanggang sa magbigay ang tiyahin ng 1 o 2 sa kanila. At tuwing nangyayari yon, hindi niya maisip kung gaano siya kainggit habang tinitingnan nito ang ibang mga bata, hawak ang kamay ng kanilang mga magulang at naglalakad sa mga kalye na bumibili ng mga candy, kung saan ang kanilang mga mukha ay napakasaya. Wika pa niya na napakasariwa pa rin ito sa kanyang isip hanggang ngayon. Nang sandaling yon, napaisip si Taekyang na marahil ang mga magulang ni Mujin ay wala na. Wika pa niya na dapat sana napansin na niya ito kanina simula nang mabanggit nito sa kanya na 5 taon na siyang hindi umuwi dito. Sapagkat wala namang dahilan para bumalik siya sa banyagang lugar na puno ng masakit na alaala. Nakukonsensya din siya dahil sa hindi magandang pagtrato niya kay Mujin, kung saan siya ay naging masungit sa kanya. Nang mapansin ni Mujin ang kanyang master na tila parang umiiyak ay tinanong nito kung siya ba ay ayos lang. Sumagot lamang si Taekyang na siya ay napuling lamang. Pagkatapos, kaagad niyang sinabi sa kanyang master na bibili lang siya ng candy para sa kanilang dalawa. Kasabay nito, masayang tiningnan ni Taekyang ang ginang na bumebenta ng candy kay Mujin, kung saan ay naalala pa nila ang isa't isa at nag-uusap ang dalawa. Habang pinagmamasdan ni Taekyang ang dalawa, naisip niya na ang babaeng ginang ay sobrang bait at maaawain, sapagkat nagawa niyang magbigay ng libreng candy sa mga palaboy na bata dati. Kung saan si Mujin ay kabilang sa mga batang yon, kung saan siya ay nagkaroon ng mahirap na pagkabata, at pagkatapos ng maraming pagsusumikap, siya ay nagtagumpay at bumalik sa kanyang bayan bilang isang magalang na lalaki. Dahil dito, napaiyak si Taekyang sa lungkot na kanyang nararamdaman para kay Mujin. Kung saan siya ay nagpupunas ng kanyang mga luha. Kasabay nito, ang babaeng ginang na nagtitinda ay nagtanong kay Mujin kung pinuntahan na ba niya ang kanyang mga magulang. Sumagot si Mujin nang hindi pa, at plano niyang sila ay kanyang dalawin mamaya o baka bukas. Sa puntong yon, ang inaakala ni Taekyang na walang mga magulang na si Mujin ay mayroon pala, kaya siya ay nakaramdam ng kaunting inis sa kanya. Pagkatapos niyang bumili, lumakad pabalik si Mujin papunta sa kanya, kung saan ito ay masaya na kumakanta dala ang candy na kanyang binili. Nang bigla, siya ay galit na sinigawan ng todo ni Taekyang at sinabihan na hindi pa pala namamatay ang kanyang mga magulang. Sumagot namang sumigaw si Mujin sa kanya kung bakit niya sinusumpa ang magulang ng iba, wika pa niya kung bakit pinapatay na niya ang kanyang mga magulang. Nagsalita naman si Taekyang na hindi ito ang kanyang ibig sabihin. Kaya tinanong nito si Mujin ang tungkol sa kanyang naging unang pahayag kung bakit niya nasabi na siya ay nagseselos sa ibang mga bata na hinahawakan ang kamay ng kanilang magulang. Sinagot naman siya ni Mujin na wala lang oras ang mga magulang niya para makipaglaro ng kasama siya, dahil sa sobrang busy nila sa kanilang sikat na tindahan ng mga damit. Nagtanong naman si Taekyang kung bakit niya nasabi na sinisipsip niya dati ang kanyang kamay dahil hindi niya magawa makakain ng candy. Sumagot naman si Mujin na ito'y dahil sinabi ng mga magulang niya na huwag siya bumili nito, dahil masisira ang kanyang mga ngipin. Sa puntong yon, nagsalita si Mujin sa kanya na siya ay huminto na sa mga kalokohan na kanyang sinasabi at kumain na siya ng mga candy na kanyang binili. Habang abala ang dalawa sa kanilang pagkukulitan, biglang may lumapit na lalaki sa kanila at tinawag ang pansin ng bida. Nagulat naman si Taekyang sa isang lalaki na bigla pumasok sa eksena. Nang siya ay lumingon sa lalaki na nagsalita, napansin niya na ang lalaki na sa kanyang harapan ay isang bata. Dito ay naglalaway ang bata at nagsabi na kung ayaw nilang dalawa ang candy, ay maaari ba niyang hingin na lamang ito sa kanila. Sa puntong yon, nagtataka naman ang dalawa sa biglaan na naging pahayag ng batang lalaki. Kaya seryosong napaisip ang bida kung sino naman ang batang ito. Nang ito ay kanyang sinubukan na usisain gamit ang kanyang chi-sense, nakita niya na ang batang ito ay si Changpang kung saan hindi rin matukoy ng kanyang chi-sense ang antas ng lalaki.
Kaya wika tanong ng bida sa kanyang isip, kung sino naman ang bastardong ito.